Hello mga kapatid! Bago lang kami natapos, kasama ko ngayon si Ate Arsinia at si Brother Ludi. Ludi. Okay. And then... Okay. Pasensya na mga kapatid ha. Wala pa tayo, hindi pa natapos yung studio natin. Dito muna tayo at cellphone muna yung gamitin natin. So, kasama ko ngayon si Ate Arsinia at Brother Ludi dahil mag-share sila sa magandang karanasan nila. Hindi po basta-basta yung kanilang na-experience, naranasan, first time. Oh, pasensya na kayo ha, yung signal natin ay mahina ngayon. Pero okay lang. Pero bumalik naman agad, no? So, sibog mo dari. Para marinig yung mga testimonya nila. Very inspiring po yung kanilang istorya for how many years? Anim po. 6 years. Ano yung maramdaman mo, te? Ako po si Arsinia de Ramayo ng Puerto Princesa, Palawan. Ang layo. Nag-start po yung sakit ko, Father, year 2020. So, 2020. Nag-start po noon, masakit po yung tiyan ko, masakit yung likod ko, masakit yung dibdib ko. So, ang ginawa po ng doktor, nagpa-ultrasound, laboratory, x-ray, ECG. So, lahat po yun ang result, negative. So, binigyan... Wala. So, ang ginawa ko po, pumunta po kami ng albularyo. Sinabi po ng albularyo na gawa daw po ng tao. Tapos may mga binibigay po siya ng mga herbal para sa tiyan ko kasi daw po may laman yung tiyan ko. So, pagdating po ng mga 4 months, wala pa rin po nangyari. Mas tumindi pa po yung sakit. Naglipat na naman po kami ng albularyo. Hanggang sa... Naghanap na naman ng mas mataas. Mas mataas po kasi... Mataas na? Kaalaman. Kasi ang nasa isip ko, Father, kapag mataas yung kaalaman ng mapupuntahan namin na albularyo, matatalo yung gumagawa. Yung nagkulam. Nagbarang. Ang nangyari po, punta kami ng Manila, kung saan-saan po, hanggang sa nakarating na po kami ng Siquijor. 2 beses yung kadibate ko. Iba-iba pong albularyo doon, Father. So, ang mga sinasabi po pa iba-iba. So, umuwi po kami ulit ng Palawan. Na ganun pa rin po yung naramdaman ko. Sakit pa rin yung tiyan ko. Talagang, nade-depress na po ako kasi ginawa ko na po lahat. Yung gamot sa doktor. Balik sa doktor ulit. Wala pong pagbabago, specialista. Siyam na kagamot na tumaron niya ba? Sa isang araw. Everyday, So, ilan na yung nagasto mo, te? Malaki na po. Abot na ng milyon, Father. Maabot na ng milyon. Sa gastos po namin sa travel, sa mga gamot po, sa albularyo. Pero, huwag niyo lang pagngalanan. Sino yung pinakamahal na albularyo na nalapitan mo yun? Sa Taguig po. Bali, 18,000 po yung bayad din yun? Bawat isa po. Kapitbahay kasi ng kapitid niya. Opo. So, 18,000 ang sa inyo? Bawat isa po. Para saan yung 18,000? Panang kuan ko, halad ko nito sa kuan, ingon siya usa. Halad? Oo ha. Palit ko no usa, bibili usa? Usa, oo. Yung usa, yung deer? Usa, deer. May usa ba tayo dito? Lagi yun siya na, awa tayo makita usa, kuan naman, kanang kanding. So, ano yung gagawin sa kambing? Halad ko no dito sa kuan. So, nakita nyo, nag-offer siya? Wala po. And then, yun po ang bayad sa ritual niya. So, 18,000 sa'yo, 18,000 din. So, kayong dalawa nagbabayad ng 18,000? Tapos isang sakong bigas po. 36,000? Anong year ba yun? July 28 po kami pumunta doon, 2022 po. 22 yun, 2022 pa to. Opo, matagal na po yun, Father. Tapos, basta po yun, sa loob ng 6 years na po yun, kapalit-palit po kami ng albularyo. Kaya umabot po kami sa 40 ka-albularyo. Ang dami! Yung Commander Bantugan. Pumunta kayo doon. Opo, nagpunta rin po kami doon, tapos wala po siyang nakita. Pero magkano doon? 10,000 po. Ano yung 10,000? Parang, yun po yung check-up po. Check-up lang? Opo. Wala pa yung gamot? Wala pa.
So nung tinignan niya na ako, Father, ang sabi niya, ano lang daw po, yung depression. Depression. Opo. Pero ang sakit ko po talaga nung tiyan. O, tiyan po talaga na bloated siya, masakit siya. Yung likod mo. Opo, ang diagnose po sa akin ng doktor ay irritable bowel syndrome. Iba-iba po. Kaya naguguluhan po talaga ako kung ano talaga yung So, sakit nalilito ko. yung doktor din. Yung doktor po, naguguluhan din siya kasi lahat po ng mga gamot, naibigay niya na din daw po sa akin. So wala naman po ang Surrender na yung doktor. Hindi po ako nag-iinom, hindi naman ako nanigarilyo. So bakit ang hirap gamutin ng sakit ko? Tapos marami po ako nararamdaman na kung ipapatingnan ko po sa doktor, clear naman po. Pero may panahon na nag-attempt ka ba ng suicide? Maraming beses na po, Father. Marami na po. Kasi hindi ko na po maintindihan. Pati po yung isip ko, Father, magulo. Tapos po hindi ako nakakatulog. Meron kang marinig, di ba? Opo, may nag-ano po sa akin na parang hindi ka nagagaling. Wala ka ng... Opo, parang pwede nang tapusin mo na lang yung buhay mo, gano'n. Malinaw na malinaw? Malinaw po, opo. Na Parang gano'n. auditory hallucination. Opo. Tapos binigyan po ako ng pampatulog ng doktor, pero minsan po, hindi pa rin ako makakatulog. Pero ngayon, kumusta ka na? Okay naman po ako sa ngayon. Nakakatulog na po ako. Yung tiyan mo? Okay na po siya kasi nung pumunta po kami dito, masakit po yun siya. Ngayon po, hindi na po siya masakit. Yun lang, na siya, yung kalmado na po siya. Kasi dati po panay po bloated. Pero ngayon, wala na? Wala na po. Wow. Awa ng Diyos. Dahil sa sacrament po yan. And then, yung nag-process pa tayo sa'yo. Opo. Merong bubulong sa'yo. Ano yung binubulong? Na wag daw po ako pumunta sa'yo, tapos nagagalit po ako sa'yo, tapos may nagsasabi po sa isip ko na mag-uwi na lang daw po ako at maghanap ako ng albularyo. So, napakabait niyo po talaga kasi pinuntahan niyo pa po ako dun sa kantin para Kung pilitin, sunduin. sisigaw ako. Kasi nung pinuntahan ako ng asawa ko, sabi ko, wag mo akong pipilitin, sisigaw ako. Mabuti na lang, Father, talagang hindi mo ako sinukuan. Sinundo niyo pa po ako doon sa kantin para po dadalhin dito. Pero nahulog ka sa upuan. Opo, nahulog po ako sa upuan. At During exorcism. opo, nakahiga pa po ako dyan at tinalian pa po yung aking paa. Dahil wild na wild po siya. Opo. Sa panahon na yon. Dahil nag-reinforce na yung mga 40 ka mga espiritu sa pagpunta sa mga albularyo. Opo. Pinipigil na siya. Opo. So, yun mga kapatid, during sa exorcism natin kay Ate Arsinia, dahil nawalan na siya ng pag-asa. And then, may bubulong sa kanya. So, nilapitan ko doon, dahil siya yung pang-una sa afternoon na i-process. At alam niyo mga kapatid, so, may mga espiritu pumigil sa kanya during exorcism. No? Nagagalit siya dahil masakit daw yung prayer. Tinatakpan niya yung dalawang tainga niya. And then, nahulog siya dito. Humiga siya dito sa sahig. So, ang ginagawa natin, pina-close natin. Saan yung prayer line? Yung blue? Ang ginagawa natin, mga kapatid, pina-close natin yung chakra points niya. No? Dahil kapag tayo ay panay tayo lapit sa albularyo, hanap tayo ng immediate relief, immediate healing, immediate response. Yan talaga yung nandito sa ritual, no? The closing of the chakra points. Nandito po. I-explain natin ito. Dahil ito yung ginagawa natin, pina-close natin yung 30 chakra points niya. At after that, may narinig ka pa ba? Wala na po, Father. Wala na. Wala na po. Wala nang sumasabi na balik ka na dun sa mga 40 albularyo. Wala na po. At dito po, kahit check-up, kahit spiritual direction, kahit yung process of disappropriation, and then special catechism sa kanila, kahit piso po, walang bayad. Opo. Di ba po? Opo. And then, inaalay po ito sa St. Michael Exorcism Center sa Panginoon. No? Yung 18,000, 10,000, wala. Wala kaming sinisingil sa kanila. No? And then, libre po yung deliverance, yung catechism, yung spiritual libre po dito, wala pong bayad. Dahil si Kristo, sabi ni Kristo,
nakatanggap kayo na walang bayad, humingi din kayo na walang bayad. No? At almost 1 million na ang gasto ninyo. No? And then, pinopromote natin ang pagkapare ni Kristo, ang sacrament ni Kristo, ang sacramentals ng simbahan. Wala po tayong ibang pinopromote. Dahil I'm not the way. I'm not the truth. Father Darwin is not the way, the truth, and the life. Only Jesus is the truth, the life, and the way. So, dito mga kapatid, ito yung piniprayer natin ni ate. Sabi dito, sa ritual, ito din ang nangyari ni ate. No? But because of man's stubbornness of heart, dahil stubborn po tayo matigas yung ulo natin mga kapatid, he often undermines your precepts. So, ina-undermine na natin yung paraan ng simbahan. Di ba? He often undermines your precepts. Instead of running to you for help and thinking that he will get immediate relief and response, he communicates with the serpent that lies. So, saan tayo nakikinig? Sa serpent. Doon sa mga hindi tinuro ng simbahan. And the devil takes his prize. Binabawi yung, gumaling ka lang ng, ilang araw, ilang buwan, babalik, no? The devil takes his prize, man realizes his error and folly. Makarealize na yung mga tao sa kanyang and begs you to deliver him. Father, you never reject anyone who comes to you with a sincere, contrite heart. For you have declared from eternity that you are merciful and that your love is eternal. Alam nyo, naintindihan ko, bro, si Ate Arsinia nung una, na hindi na siya lalapit sa akin. Because she is controlled. Her mind is controlled by the unclean spirits. Yung mga paglapit niyo sa albularyo, 40. It's albularyo, may mga occult spirits. So yung pumipigil, malinaw na malinaw po yun sa kanyang isipan, sa kanyang tainga, na balik na lang kayo sa albularyo. Dahil dito mga kapatid, ini-encourage natin sila to sacrifice. Ilang araw na kayo dito? Ilang linggo? Dumating po kami dito, November 15. 15? November 15. December na tayo. December, ngayon? 5 na ngayon? 20 days na kayo. 20 days na sila. Pero, alam niyo mga kapatid, nagsisisi pa kayong dalawa. Nagsakripisyo kayo ngayon. Ang laking pasalamat. Ang laking pasalamat namin, Father. Nabuksan yung isipan namin. Galit na galit na siya sa akin. Nag-process pa kami. Sabi, ayoko na sa iyo, Father. Uuwi na kami. Pero alam ko naman, dahil sa marami kong mga pasyente, maintindihan ko sila. Bakit mga kapatid? Ito yung nadiskubrihan ko. The more obsessed yung mga tao, dahil sa paglapit sa mga albularyo, the more patience ang kinakailangan ng exorcist, the more deliverance minister. Hindi ako dahil marami akong nakasulubog at katulad niya, then linapitan ko talaga siya dahil pag ilan na yun na-deliver exorcism? Pangalawa? Pangatlo po. Pangatlo. Una po, nagsuka po ako kaagad. So, pangalawa, yun na po yung ayaw ko na makinig. Tinatakpan ko na po yung Malek! Pasensya na kayo, nawala yung signal natin. At bumalik din naman. So, saan tayo naputol? Unang sumuka po ako. Sumuka ka. Tapos nung sumuka po ako, nakaramdam po ako ng ginhawa sa tiyan ko. Nawala po yung sakit niya. Natanggal yung... Parang natanggal po yung sa loob niya. Yun ang sign na yung mga curses or poison or kulambarang sinuka mo. Opo. Dahil mataas yun kapag i-pray natin lahat. So pinuputol-putol ko para may series tayo for solemn exorcism. Dahil ako lang isang exorcist Ang dami ninyo. Nagtampo pa si ate dahil gusto, ang schedule natin is umaga. Bakit hapon na ako? Dahil ang dami nag-react. Opo. Pero after that pagsuka mo gumaan. Gumaan po yung pakiramdam ko, Father. Tapos hindi na po sumasakit yung tiyan ko.
So, Grabe, yun, no? nawala na po yung yung tiyan parang bloated siya. Tapos, For 6 years. for 6 Yung years tiyan po. talaga. Sa tiyan po talaga, yan Father, talaga matinding tinamaan. Kasi, ito talaga yung masakit sa akin. Pero nung unang araw ko po dito, nasuka ko po yun. Nawala po yung sakit. So, yung pangalawa na exorcism, ano nangyari? Yun na po yung, ayaw ko na po makinig. Mm. Tinatakpan ko na po yung tenga Well, ko. nagkatikays na doon. Oo. Galit ka na. Tinatakpan ko na po yung tenga ko. Tapos, naiingayan na po ako sa mga sinasabi mo, Father. Masakit sa tenga, pakinggan yon. Parang nabibingi ako. Dahil hindi pa natin na-close yung psyche. Oo. Dahil pangatlo na yung closing the psyche. Opo. Sa pangatlong beses sa exorcism. Opo. Kanina po, wala na po. Okay na po yung... Hindi ka na nag-react. Hindi ka na po nahulog. Hindi na po. Hindi na po ako Pangatlong naiingayan. exorcism natin, nahulog ka. Nahulog Yung po pangatlo. ako. Opo. Pero pangalawa, hindi ka nahulog. No? Parang Nagsugala. possessed na siya, no? Hindi po. Parang- Yes. Pangalawa, hindi Grave po. oppression. Partially possessed. Partially Opo. possessed. Hindi niya mapigilan yung sinasabi niya at yung reaction niya. Opo. Partially possessed. Tinatanong mo siya kung anong pangalan mo. Gumagano. Pero walong demonyo pala. Napasok sa kanya. Tinakpan yung kanyang Yung bibig niya. Opo. Dahil yun na po, yung climax yun sa exorcism. Yun po yung climax nila, paghuling barahan nila. Dahil alam na nila, i-close natin yung 30 chakra points mo. Opo. Doon, nagwala ka. Nagwala ako. Grabe yung pagwawala mo. Yung sign of the cross using the holy and exorcise oil, mga kapatid, doon nagwala na. Opo. Sabi niya na, ayoko na, pagod na ako. Ayoko na, Father. Pagod na ako. Yun, ang sinabi Opo, sa opo. Pero conscious ka nun. Opo, conscious Pero po hindi ako. mo mapigilan. Hindi ko po mapigilan yung lumalabas sa bunganga ko na sasabihin ko. Grabe, no? Basta ang sinabi ko lang, Father, tama na. Pagod na po ako. Yes, Uuwi na ako. So, and then walo po yung demonyo na nakapasok sa kanya. And then, yan po mga kapatid, no? Pero ngayon, malaking pasasalamat. Dahil, grabe, 1% na lang, meron siyang from 1 to 10, 9 ang grade niya sa grabing improvement. Pero, sa paglapit mo sa doktor, dahil hindi naman ito natural. Hindi kaya gamutin sa doktor. Kung natural, kaya. Kahit pumunta kayo sa doktor, hindi gumaan tulad ito. Hindi po. Lalo pa po siya sumasakit. Alivio, pero ganun pa din, sakit pa din. Opo. Pero ngayon, consistent. Opo. Ang kulang lang nila, yung pakasal nila sa pari. And then confirmation sa'yo. So, yan lang po ang assignment nila, mga kapatid. At lagi na silang nagsamba. And then, the sacrament. Yun ang kinakailangan natin. For how many years na kayo nagsama? 30 years po. So, sa sunod na mga araw, magpakasal na sila po. Ilan yung mga anak ninyo? Dalawa po. I-greet ninyo. Baka nanonood ngayon. I-greet nyo na lang. Anak namin, ayan, ito na yung... So, nalaman na nila yung... Opo, nagaparo din po yun sila. Anong sabi nila? Ano lang naman po sila na dati po kasi ayaw nila talaga sa albularyo. Hindi po talaga yung naniniwala. Pero ngayon po, naniniwala naman po sila kasi alam naman po nila na sa tama kami yung buhay namin ngayon. Hindi na albularyo yung dinapitan nyo, si Kristo na. Yung sakramento na Yung niya. tamang, ano na talaga. Daan. Tamang landas. At nagpapasalamat kami sa iyo, Father, kasi nabuksan din po yung isip namin. At Dito sa... Katekism. Katekism. Mataas yung oras natin sa katekism. Ang daming, ano pala, talagang mali. ang daming mali na dito po Hindi namin lang natutunan. siguro kami, alam kong maraming mga Katoliko na Totoo. walang alam na So may mission na kayong dalawa ngayon. Opo. I-share nyo na yan sa mga circle of friends ninyo. nagsisimba lang tayo palagi. Kulang. Nagkukumunyon pero walang kumpisan. Mga ganon. Totoo. Making yung Totoo yun. panay pray mo, panay dasal mo, Lord, itong sakit namin, bakit hindi pa nawawala? Yun pala, may harang. Maraming kulang. Hindi pala marinig ni Lord. Mayroon pala Kasalanan natin, di ba? Hindi natin na sa pagtuunan ng pansin, hindi talaga na seryoso.
hindi natin naunawaan. Naunawaan. Walang nagpa-unawa sa Walang atin. pang-unawa din. Yan lang. So, yan ang reason na may center. Kaya, at sana buong diocese na sa sana na, buong yun din ang Pilipinas. sa buong Pilipinas na magkaroon ng ganitong Center. klaseng kasi ma-educate, yung Mga tao. lalo na sa mga Katoliko, lahat ng kahit hindi Katoliko, mahikayat talaga yung conversion. Totoo. Oo. So, anong may papayo mo sa katulad mo na walang findings? Sa mga kagaya ko po na nagkasakit ng matagal na panahon, wag po tayong pumunta sa albularyo. Dito po tayo sa tamang lugar, dito sa kay Father po, kasi siya po yung makakatulong sa atin na wala pong bayad, kundi serbisyo lang po. Napakabait po ni Father Darwin sa amin, hindi lang po sa amin, at sa lahat po ng mga kagaya po namin na nangangailangan, na akala mo po wala ng pag-asa, pero dahil po dito, na ginabayan kami ni Lord, nakarating po kami dito, at ngayon po, ang masasabi ko po, okay na po ako. Thank you, Lord. And then, ang kulang lang nila yung sacrament of confirmation. And then, matrimony. Yun po ang kanilang assignment ngayon. No? And then, tuwang-tuwa na po ang Diyos dahil malaki na yung improvement niyo. Yung pagkagaling, bonus lang yon. Yung pagka-liberate mo sa mga occult spirits, bonus lang yon. Pero yung decision niyo na magbago, yun ang tutuon na milagro. Okay? So maraming salamat. Kung magkasakit man tayo, natural na lang. Wala nang occult spirits. Pasalamat talaga kami kay Lord, unang-una. Yes. Kayo, kay Father. At sa mga nakagawa din sa amin ng itong mga Deliverance minister. Hindi, yung mga yung mga magkukulam diyan o ano pa man diyan. Kundi sa kanila, hindi dahil sa barang. Hindi ka makapunta dito. Hindi mabuksan yung isipan ninyo. Hindi mabuksan ang isipan. Salamat ka din sa mga makukulam. Isa din yan na naging daan para matuklasan na mali na yung dinadaanan natin. Wow, very inspiring yung sharing ng dalawa, mga kapatid. Kailangan suriin natin ang sarili natin pala na ito ba ang sakit natin, bakit ang tagal na hindi pa rin gumagaling. Pati doktor nalilito na. Yung pala talagang mayroong kulang sa espiritual natin na paniniwala. Totoo. And then encourage natin yung mga pari na kahit hindi exorcist, pwede ka naman kayo mag-deliverance. Mag-create ng team na magkatikais ng mga tao, and then yung mga pari ay magsagawa ng magbigay ng sacrament. Dahil wala naman kaming maibigay sa inyo, kundi sacrament lang. Healing without sacrament is competing Jesus. Exorcism and deliverance without the sacramentals of the church is lacking. The church is the fullness of truth. Ang compassion talaga ang matindi. Yan talaga. At in the Eucharist, no? Eucharist. So, mga kapatid, maraming salamat ha. At yan ang testimonya ni Brother Ludi. Lloyd. O si Arsinia. Apelido? Diramayo. So, maraming salamat ha. At yan lang po. At sana po, meron kayong natutunan at na-inspire kayo sa magandang karanasan. Grabe yung suffering niya. At dahil nag-endure siya sa suffering niya ngayon. Si Sister Arsinia ay puno ng sigla, puno ng saya, at pagpasalamat sa Panginoon. Sa mga deliverance minister din. Salamat din. Salamat sa mga staff natin. Na nag-welcome sa kanila. 20 days na sila. Pero ngayon, uuwi na sila. December 10, uuwi na kayo sa Puerto Princesa. So, maraming salamat ha. Bye-bye.